Tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang matinding krisis ang muling yumanig sa gitnang silangan matapos maglunsad ng magkasunod na pag-atake ang Estados Unidos at Israel laban sa Iran. Ayon sa ulat, ang opensibang ito ay sinundan agad ng ganting salakay ng Iran gamit ang kanilang mga makapangyarihang balistikong missile patungo sa teritoryo ng Israel. Ang mabilis na paglala ng sitwasyon ay nagdulot ng malaking pangamba sa buong mundo ukol sa isang malawakang digmaan. Ayon kay Pangulong Donald Trump, ang hakbang na ito ay naglalayong wakasan ang matagal ng banta sa seguridad ng Amerika at bigyan ang mga mamamayang Iranian ng pagkakataong mapatalsik ang kanilang kasalukuyang pamahalaan. Sa gitna ng nagbabagong takbo ng geopolitika, ang kakayahan ng Iran na maglunsad ng mga missile ang naging pangunahing sentro ng talakayan at pag-aalala ng mga eksperto sa militar sa buong daigdig. Upang maunawaan ang bigat ng banta, mahalagang alamin kung ano nga ba ang isang ballistic missile. Ito ay isang uri ng sandata na pinapagana ng rocket sa simula ng paglipad nito, ngunit sumusunod sa isang ballistic trajectory sa kalakhang bahagi ng biyahe nito. Kaya nitong magdala ng mga warhead na may kumbensiyonal na pampasabog o kaya ay mga kemikal, biolohikal at maging mga nuclear na armas sa malalayong distansya. Para sa mga kanluraning bansa, ang arsenal ng Iran ay hindi lamang isang kumbensiyonal na banta sa katatagan ng gitnang silangan, kundi isa ring potensyal na paraan ng pagpapakawala ng mga sandatang nuklear. Bagaman mariing itinatanggi ng Tehran na mayroon silang balak na gumawa ng bombang atomika, kinumpirma ng US. Office of the Director of National Intelligence na ang bansa ang may pinakamalaking stockpile ng missile sa rehiyon. Nililimitahan ng Iran ang saklaw ng kanilang mga missile sa 2,000 kilometro na ayon sa kanilang mga opisyal ay sapat na upang protektahan ang bansa at maabot ang Israel kung kinakailangan. Ang karamihan sa mga pasilidad na ito ay matatagpuan sa paligid ng Tehran. Bukod dito, mayroong hindi bababa sa 5 kilalang pasilidad ng missile sa ilalim ng lupa na nakakalat sa mga probinsya tulad ng Kermanshah, Semnan at malapit sa Gulpo. Ang estratehikong arsenal ng bansa ay naglalaman ng iba't ibang uri ng long-range missile na kayang tumama sa mga target sa Israel. Ayon sa Center for Strategic and International Studies, kabilang sa mga ito ang Sejil na may saklaw na 2,000 kilometro, ang EMAD na may kakayahang umabot sa 1,700 kilometro, at ang Ghadr na may kakayahan ding lumipad ng hanggang 2,000 kilometro. Kasama rin sa mga mapanganib na sandatang ito ang Shahab, tatlong na may saklaw na 1,300 kilometro, ang Khorramshahr na may abot na 2,000 kilometro at ang Hoveze na may saklaw na 1,300 at 50 kilometro. Ang malawak na hanay na ito ay nagpapakita ng kakayahan ng Iran na maglunsad ng sabay-sabay na pag-atake sa iba't ibang direksyon at distansya laban sa kanilang mga kaaway. Noong Abril 2025, naglathala ang semi-official news outlet ng Iran na ISNA ng isang graphic na nagpapakita ng 9 na uri ng missile na kaya umanong umabot sa Israel. Tampok dito ang Sejil na may bilis na higit sa 17,000 kilometro bawat oras at may saklaw na 2,500 kilometro, gayon din ang Khaybar na may saklaw na 2,000 kilometro at ang Hajj Qasem na may 1,400 kilometro. Ayon naman sa Arms Control Association na nakabase sa Washington, kasama rin sa arsenal ng bansa ang Shahab 1 na may tinatayang saklaw na 300 kilometro at ang Zolfaghar na may 700 kilometro. Patuloy din nilang pinauunlad ang EMAD-1 at isang mas makabagong bersyon ng Sejil na inaasahang magkakaroon ng kakayahang lumipad mula 1,500 hanggang 2,500 kilometro. Sa usapin ng aktwal na paggamit sa labanan, matatanda ang nagpakawala ang Tehran ng mga ballistic missile patungo sa Israel noong 12 araw na digmaan noong Hunyo 2025. Ang serye ng mga pag-ataking ito ay nagdulot ng pagkamatay ng 12 katao at pagkawasak ng maraming gusali na nagpakita sa buong mundo ng mapaminsalang epekto ng kanilang mga modernong teknolohiyang militar. Gayunpaman, ayon sa pagsusuri ng Institute for the Study of War at AEI Critical Threats Project, matagumpay na nawasak ng Israel ang humigit kumulang 1/4 ng mga missile launcher ng Iran sa kasagsagan ng nasabing labanan. Sa kabila nito, mabilis na nagpahayag ang mga opisyal ng Tehran na tuluyan na silang nakabawi mula sa mga pinsalang natamo at handa ng muling ipagtanggol ang kanilang pambansang soberanya.
Hindi rin pinalampas ng Iran ang pakikialam ng Estados Unidos sa nagdaang digmaang panghimpapawid. Bilang tugon, naglunsad ang Tehran ng mga missile patungo sa Al Udeid Air Base ng Amerika na matatagpuan sa Qatar. Nagbigay ng maagang babala ang Iran bago ang pag-atake kaya walang sinuman ang nasaktan sa insidente. Sinundan naman ito agad ng anunsyo ng Washington ukol sa isang tigil putukan makalipas ang ilang oras. Bago pa ang mga huling kaganapan, ginamit na rin ng Revolutionary Guards ng Iran ang kanilang mga missile noong Enero 2024. Sa pagkakataong iyon, sinalakay nila ang itinuturing nilang spy headquarters ng Israel sa rehiyon ng Kurdistan sa Iraq. Kasabay nito, nagpakawala rin sila ng mga missile laban sa mga puwersa ng Islamic State sa Syria upang ipakita ang kanilang determinasyon laban sa terorismo. Sa kaparehong buwan noong 2024, naglunsad din ang Tehran ng mga biglaang pag-atake gamit ang missile laban sa dalawang base ng militanteng grupong Baloch sa loob ng teritoryo ng Pakistan. Ang hakbang na ito ay nagdulot ng diplomatikong tensyon sa pagitan ng dalawang bansa at muling nagpatunay na hindi mag-aatubili ang Iran na lampasan ang mga pambansang hangganan upang tugisin ang kanilang mga kaaway. Bukod dito, naniniwala ang Saudi Arabia at Estados Unidos na ang Iran ang nasa likod ng malawakang pag-atake gamit ang mga drone at missile sa mga pasilidad ng langis ng Saudi noong 2019, bagaman mariin itong itinanggi ng Tehran. Noong 2020 naman, naglunsad din ng Iran ng mga missile laban sa mga puwersa ng Amerika sa Iraq bilang ganti sa pagpatay kay Major General Qasem Soleimani sa pamamagitan ng isang drone strike. Para sa pamahalaan ng Iran, ang kanilang programa sa ballistic missile ay nagsisilbing mahalagang puwersa ng pagpigil at pagganti laban sa mga banta ng Estados Unidos, Israel at iba pang potensyal na kaaway sa rehiyon. Ayon sa ulat noong 2023 ng Foundation for Defense of Democracies, patuloy ang bansa sa pagtatayo at pagpapalawak ng kanilang mga lihim na pasilidad sa ilalim ng lupa. Ang mga underground depot na ito ay kumpleto sa mga makabagong sistema ng transportasyon at pagpapaputok, pati na rin sa mga pasilidad para sa produksyon at imbakan. Noong 2020, sa unang pagkakataon ay naglunsad ang Iran ng ballistic missile ng direkta mula sa ilalim ng lupa, isang hakbang na nagpakita ng kanilang kakayahang magtago at magpakawala ng mga armas nang hindi madaling matukoy ng mga satellite ng kalaban. Sa pamamagitan ng maraming taon ng reverse engineering o pag-aaral at pangongopya sa mga dayuhang missile, natutunan ng Iran kung paano pahabain ang katawan ng mga missile at gawin ang mga ito gamit ang mas magagaan na composite material. Ang makabagong pamamaraang ito ay nagbigay daan sa kanila upang mapalawak pa ang saklaw ng kanilang mga armas nang hindi nangangailangan ng mas malalaking makina o karagdagang gasolina. Noong Hunyo 2023, ipinakita ng Iran ang kanilang kauna-unahang hypersonic ballistic missile na ginawa sa loob ng bansa. Ayon sa opisyal na ahensiya ng balita na IRNA, ang mga hypersonic missile na ito ay may kakayahang lumipad ng hindi bababa sa 5 beses na mas mabilis kaysa sa bilis ng tunog. Dahil sa kanilang komplikadong landas ng paglipad, napakahirap para sa anumang air defense system na harangin ng mga ito. Ayon sa Arms Control Association, ang missile program ng Iran ay malaki ang pagkakautang sa mga disenyo mula sa Hilagang Korea at Rusya, bukod pa sa teknikal na tulong mula sa China. Mayroon din silang mga cruise missile tulad ng KH-55 na may kakayahang magdala ng nuclear na warhead at may saklaw na hanggang 3,000 kilometro, na lalo pang nagpapatibay sa posisyon ng Iran bilang isa sa pinakamalalakas na puwersang militar sa rehiyon. Ayon sa kanilang militar, nakabuo ang Russia ng mga bagong uri ng drone o UAV na may kakayahang sirain ang mga linya ng kuryente sa bansa. Ang hakbang na ito ay naglalayong lumpuhin ang buong sistema ng enerhiya ng bansa bago pumasok ang malamig na taglamig. Ito ang pangunahing paksa na ating tututukan sa gabing ito mula sa mga opisyal na ulat ng pamahalaan, sa mga ulat na inilabas ng panig ng Ukraine. Ang mga bagong drone na ito ay nilagyan ng espesyal na disenyo sa kanilang mga pakpak na naglalaman ng mga pampasabog na kayang pumutol ng makapal na kable ng kuryente at sumira sa mga poste ng kuryente. Ang makabagong teknolohiyang ito ay partikular na idinisenyo upang magdulot ng malawakang blackout sa mga lungsod at komunidad sa buong bansa sa darating na mga buwan. Ang impormasyong ito ay opisyal na kinumpirma ni General Vadim Skibitsky, ang kinatawang pinuno ng Panggasiwaan ng Paniktik sa Depensa ng Ukraine o GUR.
Sa isang eksklusibong panayam, binigyang diin niya na ang estratehiya ng Russia para sa darating na taglagas at taglamig ay nananatiling nakatutok sa pagsira sa mga kritikal na infrastruktura ng bansa, kabilang ang mga planta ng enerhiya at pasilidad ng militar. Ayon pa kay General Skibitsky, ang mga pangunahing target ng mga pag-atake ng Russia ay hindi magbabago sa hinaharap. Kabilang sa kanilang mga target ang mga industriya ng depensa, mga base militar, mga sistema ng kuryente, logistika at maging ang mga istasyon ng gasolina. Ang malinaw na layunin ng Moscow ay pahinain ang kakayahan ng Ukraine na lumaban at magpatuloy sa kanilang pamumuhay sa ilalim ng matinding lamig. Inamin ng general na ang pinakamalaking kahinaan ng Ukraine kapag sumapit ang taglamig ay ang kanilang sistema ng kuryente at pag-init o heating system. Dahil dito, inaasahang ibubuhos ng Russia ang kanilang lakas upang atakihin ang mga pasilidad na ito ng paulit-ulit. Ang kawalan ng kuryente ay magiging isang malaking hamon hindi lamang sa mga sibilyan kundi maging sa operasyon ng mga sundalo sa harapan. Bukod sa kuryente, nagbabala rin si Skibitsky na ang sistema ng transportasyon at pagkuha ng natural gas sa mga rehiyon ng Poltava at Kharkiv ay nasa ilalim ng matinding banta. Ang mga lugar na ito ay paulit-ulit ng inatake ng Russia sa nakalipas at may malaking posibilidad na muli silang targetin sa mga susunod na buwan upang tuluyang maputol ang supply ng enerhiya at maparalisa ang buong ekonomiya ng bansa. Isa pang mahalagang aspeto na binigyang diin sa ulat ng paniktik ay ang panganib sa mga tulay na tumatawid sa Ilog Dnieper. Ang mga tulay na ito ay tinuturing na mga pangunahing daanan para sa logistika at transportasyon ng militar ng Ukraine. Ayon sa paniktik ng bansa, patuloy nilang binabantayan ang bawat galaw ng kaaway upang mabilis na malaman kung kailan at saan posibleng magmula ang mga susunod na pag-atake rito. Ipinaliwanag ni General Skibitsky na sa sandaling ang isang partikular na lokasyon o infrastruktura ay maging napakahalaga para sa depensa ng Ukraine, doon din magsisimulang magtuon ng pansin ang Russia upang ito ay wasakin ng tuluyan. Ang patuloy na pagbabantay at pangangalap ng impormasyon ng GUR ay kritikal upang mapaghandaan ng anumang biglaang pag-atake na maaaring magdulot ng malaking pinsala sa bansa. Sa katunayan, kamakailan lamang ay naglunsad ang Russia ng sunod-sunod na pag-atake sa mga tulay malapit sa frontline, partikular sa mga lalawigan ng Sumy, Kharkiv at Chernihiv. Ang mga pag-ataking ito ay naglalayong putulin ang linya ng supply ng mga tropang Ukrainian at pigilan ang pagpapadala ng mga reinforcement o karagdagang puwersa sa mga estratehikong posisyon kung saan matindi ang mga labanan. Hindi rin ligtas ang mga tulay sa mga rehiyon ng Zatoka at Mayaki sa lalawigan ng Odessa. Ang mga estrukturang ito ay tinuturing na napakahalagang bahagi ng kabuuang sistema ng transportasyon sa timog ng Ukraine. Dahil sa kanilang kahalagahan sa ekonomiya at militar, patuloy silang nakararanas ng matinding pambobomba mula sa mga puwersang Ruso na naglalayong ihiwalay ang rehiyong ito sa iba pang bahagi ng bansa. Upang maisakatuparan ng mga planong ito, iniulat ng paniktik ng Ukraine na nagbabalak ang Russia na gumawa ng hanggang 11,000 kamikaze drone sa buong buwan ng Agosto lamang. Ang napakalaking bilang na ito ay nagpapakita ng determinasyon ng Moscow na paigtingin ang kanilang kampanya gamit ang mga unmanned aerial vehicle upang mabilis na mapagod at magapi ang depensa ng bansa bago pa man magsimula ang taglamig. Kabilang sa mga drone na ginagawa ng Russia ay ang mga kilalang modelo tulad ng Geran, Garpia at ang pinakabagong Gerbera. Ang mga modelong ito ay may iba't ibang kakayahan mula sa pagmamanman hanggang sa direktang pagpapasabog sa mga target ng kaaway. Ang pagbuo ng mas marami pang ganitong uri ng teknolohiya ay nagpapakita ng mabilis na modernisasyon ng hukbong Ruso sa larangan ng digmaang panghimpapawid. Ayon pa sa ulat ng GUR, noong nakaraang Hulyo ay nagkaroon ng bahagyang pagbaba sa dalas ng mga pag-atake gamit ang mga drone. Ipinaliwanag ng mga eksperto na ang pansamantalang pagbagal na ito ay hindi nangangahulugang sumusuko ang Russia, kundi ginamit nila ang panahong ito upang ayusin ang kanilang mga linya ng produksyon at maghanda para sa mas malalaki at mas mabisang operasyon sa darating na panahon ng taglamig. Sa kasalukuyan, nakatutok ang produksyon ng Russia sa pagbuo ng mga bagong modelo na gumagamit ng jet engine tulad ng Geran 4 at Geran 5. Ang mga bagong bersyong ito ay mas mabilis at mas mahirap harangin ng mga air defense system ng Ukraine. Ang paglipat sa teknolohiyang jet ay nagbibigay sa mga drone ng mas mataas na tsansa na maabot ang kanilang mga target nang hindi agad natutukoy ng mga radar ng militar. Bukod sa bilis at mga pampasabog, ipinakikilala rin ng Russia ang isang makabagong sistema ng komunikasyon na tinatawag na mesh Wi-Fi.
Ang teknolohiyang ito ay nagbibigay daan sa real-time na pagkontrol sa mga drone sa panahon ng labanan. Ito ay isang malaking hakbang pasulong na nagpapahintulot sa mas tumpak na nabigasyon at pag-atake kahit sa ilalim ng matinding panghihimasok sa signal mula sa mga sistemang electronic warfare ng kaaway. Sa ilalim ng sistemang mesh Wi-Fi, ang bawat drone ay nagsisilbing transmitter at receiver ng signal. Nangangahulugan ito na maaari silang magpasa ng impormasyon sa isa't isa na lumilikha ng isang matatag na network sa himpapawid. Kung ang isang drone ay mawala ng koneksyon, ang iba ay maaaring magpatuloy sa pagpapadala ng data na tinitiyak ang tuloy-tuloy na kontrol mula sa operator na nasa malayong lokasyon. Ang mga makabagong teknolohiyang ito ng Russia ay nagdudulot ng matinding pangamba sa buhay ng mga mamamayang Ukrainian. Ang posibilidad ng malawakang blackout sa gitna ng nagyayelong taglamig ay maaaring magbunga ng isang malalang krisis sa kalusugan at pamumuhay. Ang pamahalaan ng Ukraine ay patuloy na nananawagan sa mga kaalyado nito sa kanluran para sa karagdagang tulong sa depensang panghimpapawid upang maprotektahan ang bansa. Bilang tugon sa mga nagbabantang panganib na ito, sinisikap ng militar ng Ukraine na palakasin ang kanilang mga panlaban. Kasama rito ang paglalagay ng mga pisikal na proteksyon sa paligid ng mga transformer ng kuryente at ang paggamit ng mga electronic warfare system upang guluhin ang signal ng mga drone ng kaaway. Gayunpaman, ang patuloy na pagdagsa ng mga bagong drone ay nagpapahirap sa kanilang mga pagsisikap na mapanatiling ligtas ang mga kritikal na infrastruktura. Ang patuloy na ebolusyon ng digmaang drone sa pagitan ng Russia at Ukraine ay nagpapakita kung paano binabago ng teknolohiya ang mukha ng modernong labanan sa buong mundo. Mula sa mga simpleng kagamitan sa pagmamanman, ang mga UAV ay naging mga pangunahing sandata na kayang magpabagsak ng mga infrastruktura ng isang bansa. Ang labanang ito ay patuloy na sinusubaybayan ng mga eksperto sa militar upang pag-aralan ang mga bagong taktikang ginagamit sa modernong digmaan. Sa pagtatapos ng ating ulat sa gabing ito, malinaw na ang darating na mga buwan ay magiging isang malaking pagsubok para sa katatagan ng buong Ukraine. Ang kanilang kakayahang protektahan ang sistema ng enerhiya laban sa mga bagong drone ng Russia ang maaaring magdikta sa kaligtasan at pang-araw-araw na pamumuhay ng milyon-milyong mamamayan.